Hello, magandang araw na naman sa ating lahat mga bro, mga kabadis, mga TH, Luzon, Visayas, Mindanao. Mapagpalang araw sa ating lahat mga TH. Ito ay tuloy na naman ang exploration, remapping, and decoding ko dito sa area na nabanggit ko sa inyo na malalaking bato kung saan ito ay naka-alignment ng 135 Southeast at mula dun sa BM benchmark fulcrum point sa gitna may line siya patungo dito ay 20 feet patungo dito kung saan ang spot nga niya ay nandito kung saan yung nandito na BM boulder at ito ay gagamitin ko ngayon mga take sa alignment ng 270 west kung saan ito ay meron siyang simulation na nagpapahiwatig ito na naka 270 west dahil ito ang kanji na makikita natin na kanji symbol ng sign at symbol sign ng 7 kanji at ito ay naka open box at ngayon ito matage ay makikita natin ito naka 270 ang kanyang coordinate sa 90 degrees. Mula dito may layo siya na 10 yards ay meron tayong matatamaang puno sa 90 degrees at nandun yung puno na may layo siya 30 feet patungo dito kung saan ang punong kawayan ay nandyan na kung saan ay magiging 45 northeast at ito naman ay magiging 225 southwest at ito ang makikita natin na coordinate pa niya para maging triangulation ay nandun yung isang bato na magiging 150 southeast at ito naman ay naka 330 northwest kung saan naka triangulation siya. May layo siya mula doon matage at yan ang magiging north 15 patungo doon sa 195 south na naging 150 southeast ay patungo naman dito 30 feet patungo dito another 30 feet patungo doon matage kung saan ang coordinate naman itong bato na magiging 270 ay 30 feet patungo doon matage at doon ay may lumang puno sa 90 degrees at ngayon ang titignan na natin ito matage dahil ito ang pinapahiwatig nito ay may naka-triangulation spot deposit dito bali apat ang spot na tinutukoy nito dahil napansin natin ito matage yung naka-triangulation na dot isa, dalawa, tatlo at naka-alignment na dot isa, dalawa, tatlo another meron pang dot dito na naka-triangulation isa, dalawa, tatlo bali ang pinapahiwatig nito matage ay meron siyang pinapahiwatig na limang deposit na nandito yung isa ay nandito mismo sa on the spot direct under dito dahil ito matage mapapansin natin meron siyang hole dito sa gitna ibig sabihin on the spot yan dito sa portion na ito kung saan ang pinapahiwatig nito matage yung naka-triangulation na dot at naka-straight alignment na dot mula dito patungo dito yung spot na ulang nadikod ko na at ngayon matage ang unahin natin ngayon nakuha na natin yung spot dito sa gitna na ito on the spot mismo dito matage dahil makikita natin yung hole nagpapahiwatig yan ng spot deposit on the spot at naka open box kaya dito na mismo ang pintuan niya on the spot direct under at ngayon itong simulation na alphanumeric 7 na kanji ay makikita natin meron siyang dot dito ito ay dot at ang alignment na ito patungo dun sa portion na yon another itong X marker na ito meron na naman siyang dot dito patungo alignment ng spot na tinutukoy patungo dito sa portion na ito plus ito matage yung dot na ito ang tinutukoy na spot ay mula dito patungo eksakto dito sa portion na ito plus itong isang alignment matage na X patungo dito sa area na ito patungo dito meron siyang dot dito patungo doon sa portion na yon na may layo siya mula dito 3 feet patungo doon another itong dot na ito na slash alignment patungo doon 3 feet nandun din yung spot plus ito matage yung X alignment na ito 3 feet patungo dito sa portion na ito at mula sa ibabaw matage 4 feet patungo dito sa portion na ito at ngayon makikita na natin na naka-triangulation yung spot deposit isa dito isa doon plus isa doon matage kung saan ay may layo siya matage na 9 feet patungo doon another 9 feet patungo dito at yung pang-apat na nandito ay ito sa mismong underneath nitong hugis poso na bato na meron siyang simulation square box simulation ng pentuan yan at yung hole ay sumisimbolo ng on the spot direct under na dito plus automatic yung alignment na ito dahil ang
X simulation ay magiging 10 sa Romanji na 10 na sukat dahil ito ay combination siya ng alphanumeric 7 dahil ito ay naka 270 west dahil ito ang simulation kanji na 7 at yung makikita na natin ngayon mga tates na alignment na ito nandito na yung dot at yung alignment mula dito dahil 10 Romanji kuha tayo ng 10 feet patungo dun sa portion na yon kung saan ang spot ay nandun din mga tates at yan ay tignan natin kung saan yung spot dito na tinutukoy pa. Ito yung makikita natin mga ka-tates na naka-triangulation na 1, 2, 3. Ang unahin natin ay ito mga tates dahil ito ang sinisimbolo niya. Meron siyang ichi plus baliktarin natin ay meron siyang simulation ng door or portal ang ibig sabihin niyan. Plus tignan natin mabuti, baliktarin natin. Ito ay hugis puso, sumisimbolo ng wealth deposit. Pagbaliktarin natin, ito ang makikita natin mga tates na naka-simulation ng V, ibig sabihin code numeric 5 center at hugis puso rin, sumisimbolo wealth deposit. At ito mga tates makikita natin, ito ang simulation na go down under dahil ito ay arrow directional under ang tinutukoy niya kung saan nga ay nakababaliktad na ganyan mga tates na sumisimbolo ng wealth deposit on the spot direct under na dito kung saan nga yung pinagmulan natin na BM fulcrum point na maging benchmark din yan. May sukat siya patungo dito 10 feet patungo dito at yung coordinate niya na bato ay makikita natin meron siyang passage patungo dito plus merong passage patungo dito at makikita natin maging triangulation na siya 1, 2, 3 kaya ang spot ay nandito mga tates. Yung spot pa doon mga tates sa area na yan ay another decoding na naman yan kung saan makikita natin dyan ay talagang positive area dito dahil itong mga bato na ito ay ginawa nilang palatandaan nila para sumimbolo na may nakatago nga dito sa area na ito kung saan yung kawayan ay makikita nyo ay luma na. Plus dito sa portion na ito mates ay meron tayong napansin na lumang muhon na ito ay makikita natin ito mates yung lumang muhon ito mates maaring linagay ng mga Hapon ito mates dahil walang ibang naka-simulation dito na muhon ng government. Ang nakalagay lang dito mates ay ito yung makikita natin na naka-simulation siya ng kanji. Ito nasa ibabaw niya, ganyan ang ukit niya mates na kanji symbol yan na ang mga Hapon ay dito nila inilagay dito para ito ang pinaka landmark nila kung saan ay palatandaan nga nila ito mates na may nakabound dito sa portion na ito kung saan ay dito nga ang nagkampo ang mga punong digmaing Kalawa kung saan diretso natin dyan sa area sa baba ay nandyan na yung palayan kung saan ay na-interview ko yan si Manong na nagkwento siya about history, encampment ng mga pundito mates kung saan makikita na natin yung lumang punong kawayan ay nandun na at dyan ay another exploration at remapping na naman dyan. Kaya ang inuna ko muna ay dito mates dahil napansin ko itong benchmark fulcrum point na hugis puso na meron siyang simulation dito na naka-alignment ng 270 west at naka-alignment din siya ng 135 southeast dahil itong kanji symbol ang sumisimbolo na may another spot pa na pinapaiwating nito kung saan ay may spot nga dito sa portion na ito on the spot direct under na kung saan yung hole ay sumisimbolo ng on the spot direct underneath kung saan makikita nyo ay hugis puso na meron siyang simulation kanji ng kanji 7 at naka-square open box siya kaya on the spot direct under na dito kung saan sumisimbolo yan ng pintuan kung saan ang coordinate niya na lock doon ay may sukat siya mula doon patungo dito ay eksakto 2 feet nandito ang spot deposit direct underneath. At ito ay napakagandang sharing na naman sa inyo mates. Sana nawala tayo ay magkaroon ng blessing at makatagpo tayo lahat ng bird treasure na iniwan ng mga punong digmaing Kalawa noong 1942 hanggang matapos ang gera noong 1945. More power to all, Aba Alhayam and King Misawashai, guide and bless sa ating lahat mates. Yada.